Hello guys! Welcome sa aking first vlog. For today's video ay samahan niyo nga akong pumunta sa dalawang tindahan namin. Ito nga at kasama ko tong bunso kong makulit. Wala kasing may iwan sa kanya sa bahay para magbantay kaya sinama ko na lang sa tindahan. Habang papunta nga kami ay niloko ko tong asawa ko. Sabi ko ang dilim mo ay nung video pala. Ganyan talaga kaming maglokohang mag-asawa. Pareho naming binubuli ang isa't isa. Kaya sanay na kami. Minsan para kaming magkaaway, minsan parang magbarkada, pero mas madalas, nagmamahalan. Diyos! Pagdating nga namin dito sa isang tindahan ay huminto muna kami para magbaba ng patatas. Itong patatas nga pala nito ay isa sa mga side dish ng samgyupsal na niluto ko lang kaninang umaga. Pagkatapos ay dumiretso na kami sa kabilang branch namin. Sa kabilang bayan lang din naman yon at ito nga habang papunta kami napakaganda ng view, napakaganda ng araw. Mga 10 to 15 minutes nga lang ay nakarating na kami dito sa isang tindahan namin sa kabilang bayan. Pagdating nga namin ay agad na kami bumaba ng aking anak at sabi ko nga magbabay siya sa daddy niya kaso ayaw niya. Excited yatang pumasok at maglikot sa loob. Ilang beses ko na nga din siyang naisama dito habang nag-i-inventory ko kaya sanay na siya. Dating ko nga ay binilang na agad nitong isang staff ko yung mga patatas na dala ko na binaba ko din kanina sa kabilang branch. Ito nga at nagpabukas na siya ng suma na baon namin. Paborito niya kasi yan. Hindi ko nga alam na gusto pala niya yan. Ayan nga at ang sarap ng kain niya ng suman. Habang nagche-check nga ako ng inventory at mga resibo sa tindahan, ay eto nga at panay ang pakyut at kain niya sa harap ng camera. Medyo mahirap ngang pakainin tong anak kong to kaya nagulat ako nung gustong gusto pala niya ng suman. Madalas kasi ang kinakain lang niyan puro tinapay. Pero mataho naman yan uminom ng gatas. Sa maghapon nga nakakaapat na 9 ounce siya. At kumakain din siya ng kanin pero dapat sabaw lang ang ulam niya. Kaya nga pala ako nandito sa tindahan namin para mag-check ng inventory. Once a week pumupunta ako dito para i-check yung mga stocks nila, orders at inventory ng tindahan. Pagkatapos kong i-check yung mga resibo at inventory form niya, tsaka kami magbibilang ng stocks. Korean store nga pala itong tindahan namin. Kaya ang paninda namin dito ay mga pang samgyupsal, mga noodles, pang shabu-shabu, meron din mga local pero bihira lang. Nga ang konting pasilip sa tindahan namin. Kung familiar kayo sa Korean ay alam nyo na yung mga nakikita ninyo. Alam kong marami akong kagaya dyan na fanatic ng Korean novela. Kaya naman pati mga pagkain nila ay na-adapt na natin. Pero aminin natin, ang sarap naman talaga ng mga pagkain nila, lalo na yung samgyupsal. Madalas banding namin yun sa pamilya at pati na rin ng mga kaibigan namin. Pagkatapos ko ngang ipagtali yung resibo sa inventory form niya, ay gumawa na ako ng orders. Pagkatapos ko nga sa orders, ay agad na kami nagbilang ng stocks. Eto nga't pati yung anak ko nagbibilang na din. Kaya hindi kami matapos-tapos dyan. Maya-maya nga lumapit siya sa akin at nagpabukas na naman ng suman. Sa mga oras na pala na to ay tapos na kami magbilang. Sakto naman na nagutom na siya kaya nagpatimpla na siya ng dede. Habang dumedede nga siya dyan ay tinawagan ko na yung tatay ko para magpasundo. At magpapahatid na lang kami sa kabilang bayan. Dun sa isang tindahan namin na dinaanan namin kanina. Magche-check din kasi ako dun ng inventory at order. Habang pamunta nga kami ito at nakatulog na yung anak ko. Tanghali na kasi nung mga oras na yan, kaya oras na ng tulog niya. Ito nga pala yung isang tindahan namin. Korean store din to kagaya nung sa kabila. At ito na si King tulog. Pagkababa ko nga sa kanya ay sinamantala ko na para mabilis ako matapos dito. Kagaya ng ginawa ko sa kabila, nag-check din ako ng resibo, inventory at nagbilang na rin kami agad. At nag-check din ako ng mga kailangang orderin. Habang nagbibilang nga kami ay nagising na tong anak ko kaya ayan. Naudlot yung pagbibilang namin kasi hindi maganda yung gising niya. Nung maging okay nga siya ay tinapos na namin ang mag-inventory. At pagkatapos ay nag-abang na kami ng tricycle para makauwi na kami. Tinatapos ko nga lang sa isang araw mag-inventory sa dalawang tindahan namin. Kasi maliit lang naman siya at konti lang yung stocks kaya kayang-kaya ko lang ng isang araw. Pag uwi ko nga, ito yung panganay ko naghahanap ng snacks na pasalubong daw. Kaso wala akong dala at hindi pa nga rin ako kumakain. Kaya pag uwi ko ay kumain na ako agad. Sakto, ang sarap ng ulam, nilagang pata. Habang kumakain nga ako dyan, ay hindi ko napansin kumakain din pala ng ice cream ng dalawang anak ko sa likod. Kaya ito, nagbukhang maliit na matanda yung anak ko. Dito na nga natatapos yung aking vlog mga mare. Salamat sa panonood. See you sa aking next vlog. Bye!